Nako, posible bang hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Nangangamba po si ML Party List Representative Laila De Lima sa pagkakaantala at pagkaka-reschedule ng reading ng charges laban kay Sara Duterte sa June 2. May posibilidad nga ba na wala nang maganap na impeachment trial? Handang-handa na ang lahat para sa June 2, kung saan babasahin ang mga charges against Vice President Sara Duterte. Nabalitaan natin na handa na ang House of Representatives, handa na ang Senado, nakalatag na rin ang timeline at kung ano ang magaganap sa June 2. Tapos ilang araw bago yung June 2 ay naglabas ng pahayag itong si Chis Escudero na ni-reschedule ang pagbasa sa June 11 instead of June 2. Aba, kaduda-duda ito. Ilang buwan na ang lumipas at pinaghintay ng taong bayan. Hindi nga ba dati sabi forthwith dapat umpisahan ng impeachment pero pinagpaliban ni Chis Escudero. Ngayon na naman kung kailan sinabi niya na handang-handa na ang lahat, all is set na daw. Biglang babaguhin na naman ang schedule. May pagdududa tuloy ang isang prosecutor na si Representative Laila De Lima dito sa pagkaka-reschedule ng impeachment reading. Sabi po dito sa GMA News, De Lima, reschedule of impeach Raps reading meant to kill Sara trial. Sa title pa lang nito, medyo kakabahan na po tayo. Ang galawan nila Chis Escudero, yung pag-reschedule ng schedule na all set na daw, ay may ibang kahulugan para kay Laila De Lima. Ito ay may posibilidad na patayin yung impeachment trial ni Sara Duterte. Sabi po dito sa balita, incoming ML Party List Representative Laila De Lima expressed concern over the Senate's decision to move the presentation of the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte from June 2 to June 11, calling it a potential strategy to derail the process. Sabi ni De Lima, isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari. Sa tingin ko mayroon ng ganyang usapan na kinukonsider na nila yan to kill the impeachment trial. De Lima aired her concern at the agenda at the Club Filipino News Forum, warning that by the time June 11 arrives, the Senate might simply vote not to proceed with the trial. Ang nai-imagine ko na come June 11, sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede, let us put it to a vote. Hindi tayo makakasiguro na majority of them will say, okay, let's proceed. I can only foresee na on that last day, sasabihin na lang nila na hindi na pwede. Senate President Francis Chis Escudero earlier informed the House of Representatives that the presentation of the articles of impeachment has been reset to June 11, just 3 days before Congress adjourns on June 14. In a letter to House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Escudero said both chambers needed to prioritize legislation under the administration's agenda and address over 200 presidential appointments still pending confirmation by the Commission on Appointments. Sabi ni Escudero, with only 6 session days before the CND adjournment, it is imperative for the Senate and the House of Representatives to prioritize legislation under the administration's agenda and address over 200 presidential appointments still pending confirmation by the Commission on Appointments. At kung ganyan pala na hindi nyo bibigyan ng panahon ang impeachment trial ni VP Sara, huwag nyo na ituloy yan. Ang dami pang cheche boreche. Keso all set na daw. Tapos ilang araw na lang bago mag-June 2, bigla nyong i-reschedule. Tapos ang dami nyong dahilan na keso dapat ganito unahin, dapat ganyan, dahil ganito, dahil ganyan. Di dapat matagal mo nang sinabi ang Chis Escudero. Ngayon mo lang ba bigla naisip yan? Kung kailan ikaw pa ang nagsabi sa House of Representatives na dapat maghanda na sila para sa June 2, tapos ngayon i-reschedule. Hindi ba priority itong impeachment trial ni VP Sara?
So, yung pagdududa at pangamba ni Laila de Lima ay yun din po ang nararamdaman ko. Hindi kaya pagdating ng June 11, sasabihin na wala na tayong oras, tapos kailangan pagbotohan, tapos hindi ka na sigurado kung ilan na magsasabing let us proceed or not to proceed. Eh di patay na yung impeachment trial. Magagalit ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Huwag niyong laruin ang sambayan ng Pilipino. Sabi pa dito sa balita, meanwhile, De Lima also suggested that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s public remarks distancing himself from the issue may have influenced the Senate's handling of the timeline. Sa mga public statements na yon, may epekto rin yan sa dili-dali ng impeachment. The President's supposed lack of interest in the impeachment trial, De Lima said, was a sign of weak leadership. It just shows weakness actually in leadership. Dagdag pa ni De Lima, that is a congressional matter. We have separation of powers, but in reality, this is both legal and political trial. Alam naman pala ni De Lima yan eh. Merong separation of powers. Okay, kung sinabi man dati ni President Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa impeachment, yun ay nung hindi pa na-i-impeach si Sara Duterte. Eh, na-impeach na po si VP Sara. At yan ay nasa Senado na. At yan ay hindi na pwedeng pakialaman ni PBBM. So, hindi yan nagpapakita ng weakness. Yan po ay nagpapakita ng separation of powers. So, kung meron mang dili-dalying na nangyayari, yan ay sagot na ni Chis Escudero. Although De Lima clarified that the President does not have to take sides, but should at least signal that the matter deserves attention. Hindi nga po pwede talaga yun eh. Kasi pag nagpakita siya ng signal na dapat ituloy yan or parang nagpapakita na siya ay interesado dyan, ano sasabihin na naman ng mga kalaban? Magwawagwagan na naman ng mga dila. Sasabihin, diktador dyan si PBBM. Ini-impluensyahan niya ang Senado para ituloy yung impeachment. Nung una, ayaw talaga ni President Bongbong Marcos sa impeachment dahil yan ay makakasagabal sa pag-unlad natin, sa pag-usad ng ekonomiya. Eh, na-impeach na nga yung tao eh. At tandaan ninyo, kung talagang walang interest si President Bongbong Marcos sa impeachment, bakit niya sasabihan ng kanyang anak na si Sandro na meron kang obligasyon sundin ang rule of law? Kaya nga pumirma si Sandro sa impeachment. Sabi pa ni De Lima, you don't really intervene because you are not supposed to be. But at least you show interest. Instead of discouraging people, you have to show, ito, importante ito, kaya dapat seryosohin ito ng Kongreso. Without necessarily saying, I am for it. I want VP Sara to be impeached, to be removed from office. Well, paulit-ulit na lang tayo. Iba po ang trabaho ng executive sa legislative sa judicial. Hindi na pwedeng mangialam si President Bongbong Marcos dyan sa impeachment. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang Duterte impeachment is beyond the reach of Marcos. The President has previously said that he was not in favor of the impeachment trial as it would take away Congress's focus from the passage of critical pieces of legislation. Sabi ni Castro, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan para mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po, ang Vice Presidente ay impeached na. Wala na po sa Pangulo ito. Further, Castro said the President does not have the authority over any impeachment proceeding. Nararamdaman ko ang nararamdaman ni De Lima. Yung frustration, yung ang tagal-tagal mong hinintay dahil February pa dapat nagsimula yung impeachment dahil dinelay ni Escudero. Tapos ngayon, nakaset na for June 2. Biglang a few days before, i-reschedule. Aba, baka tama si De Lima that there might be something fishy sa nangyayaring ito. So, hihintayin po natin ang kaganapan sa June 11. Pero kung daw po kayong nasa Senado, pag pinatagal nyo ng pinatagal yan, baka hindi na po makatiis ang taong bayan. Eh mag-aalsa na po yan. Magagalit na po talaga sa inyo. Dahil sobra nyo na pong pinatagal yung impeachment trial na yan. Diretsahin nyo na lang kami. Magkakaroon ba ng impeachment trial o wala? Kayo po, ano sa tingin ninyo?
May binabalak ba ang Senado na huwag matuloy ang impeachment trial ni VP Sara? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.